Wala ka pa ring kwenta, Andoy. Isang buwan na yan. Pero yan lang ang kinita mo sa pagkakalkal ng basura. Ang mga salita ni Tita Marites ay kasing lamig ng sahig na sementong tinatapakan ng mga paakong pagod. Nakatayo ako sa harap niya, amoy ng pinagpawisan at ng mga basurang kinahalungkat ko buong magdamag ay kumakapit sa aking damit. Sa aking palad, lukot-lukot ang iilang piraso ng papel na pera. Bunga ng 12 oras na pagtulak ng kariton, ng pagtitiis sa hamog at sa mga matang mapanghusga ng syudad. Ito na ang lahat ng mayroon ako. At sa mata niya, ito ay isang malaking wala. Hindi ako sumagot. Sanay na ang lalamunan ko sa paglunok ng mga salitang gusto kong isigaw. Sa halip, naramdaman ko ang pamilyar na paninikip sa aking dibdib. Ang pagkuyom-kuyom ng aking mga kamao sa gilid ng aking pantalon. Ang mga kuko ko'y bumaon sa sarili kong palad. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko kailangang maging basahan para sa kanila bago ako ituring na tao? Hinablot niya ang pera mula sa aking kamay. Ang tunog ng mabilis niyang pagbilang ay parang mga dagang kumakain sa kakarampot na pag-asang natitira sa akin. Kulang pa to sa bayad sa kuryente. Paano na ang pag-aaral mo? Mabuti pa'y tumigil ka na lang. Maging kargador ka na lang sa pier. May silbi ka pa. Hindi niya nakita o baka pinili niyang huwag makita ang pagod sa aking mga mata. Ang mga kalyo sa aking kamay. Ang pangarap na pilit kong binubuhay sa bawat 5 sentimong iniipon ko. Para sa kanya, ako ay isang obligasyon, isang pagkakamali na kailangan niyang pasanin. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Iniwan akong nakatayo sa dilim. Ngunit bago ako umalis para maligo at magbihis para sa isa pang mundo, dahan-dahan akong naglakad patungo sa maliit na kwarto kung saan natutulog ang aking pinsan. Mahina ang kanyang paghinga, may lagnat pa rin siya. Sa ilalim ng kanyang unan, maingat kong isinuksok ang ilang baryang na itago ko sa aking bulsa. Sapat lang para sa gamot. Iyon ang maliit na tagumpay ko sa gabing iyon. Ang hindi nila makita, ang hindi nila maaagaw. Pagkatapos ng ilang oras, ako ay nasa ibang mundo na. Ang amoy ng tondo ay napalitan ng amoy ng antiseptic ng Makati Medical Center. Ang maruming damit ay napalitan ng puting-puting uniforme ng isang medical intern. Dito, ako ay si Andres de la Cruz, isang pangalan na may dalang pag-asa. Sa isang pasilyo na hindi gaanong dinadaanan ng tao, naghihintay ang liwanag ng aking mundo. Si Lucia. Ang kanyang ngiti ay kayang burahin ang lahat ng pagod at sakit na dala-dala ko. Andoy. Mahinang tawag niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Mukha kang pagod. Isang tango lang ang naisagot ko. Pero sa tingin ko'y sapat na iyon para sa kanya. Sa ilang segundong iyon, habang magkaharap kami, ang mundo ay naging tama. Ang lahat ng sakripisyo ay nagkakaroon ng kahulugan. Ingat ka ha? Sabi niya. Ikaw rin. Sagot ko. Ngunit ang maliit na paraisong yon ay madaling nawasak. Oh, the intern is here. Isang boses na puno ng pang-aasar ang bumasag sa aming sandali. Si Dr. Benedict Chan, nakatayo na pala sa likuran namin. Ang kanyang mamahaling sapatos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Inakbayan niya si Lucia na para bang pag-aari niya ito. Still dreaming you belong in this world, basurero? Ang salitang basurero ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa aking tainga at dumiretso sa aking puso. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ang kahihiyan na gumapang sa buo kong katawan. Sa harap ni Lucia gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero ang dila ko'y naging bato. Bago pa man may makapagsalita, isang presensya na mas mabigat at mas malamig ang dumating. Si Don Rafael Montemayor, ang ama ni Lucia. Ang tingin niya ay dumaan lang sa akin na para bang ako'y isang pader na walang mukha. Bago ito tumuon kay Lucia, ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng yelo. Lucia, let's go.
We have a meeting to attend to. Utos niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtanggi. Sumunod si Lucia, ngunit bago siya tuluyang tumalikod, nagawa pa niyang bigyan ako ng isang tingin. Isang tingin ng paumanhin, ng takot, ng pangako. At habang pinagmamasdan ko silang papalayo, ang makapangyarihang ama, ang magandang anak, at ang mayabang na doktor, naramdaman ko na naman kung gaano kalaki ang pagitan namin sa mundo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng lahat. Biglang huminto sa paglalakad si Don Rafael. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Nag-atubili siya, parang isang gusaling nawalan ng pundasyon. At pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak siya sa makintab na sahig ng ospital. Ang katahimikan ay pinunit ng isang nakabibinging sigaw. "Tulungan niyo ang papa ko." Ang sigaw ni Lucia ay parang matalim na bubog na humiwa sa katahimikan ng buong ospital. Ang lahat ay natigilan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa nag-iisang medical personnel na pinakamalapit sa eksena. Ako. Nakatayo roon, nagyelo sa pagitan ng babaeng mahal ko at ng lalaking kumakatawan sa lahat ng dahilan kung bakit hindi kami maaring maging para sa isa't isa. Ang sunod-sunod na tunog ng emergency alarm ay parang mga martilyong pumupukpok sa aking sentido, kasabay ng mabilis na paggulong ng stretcher sa pasilyo. Ang lahat ay kumikilos ng mabilis, isang magulong sayaw ng mga puting uniforme at nag-aalalang muka. Ngunit ako, para akong isang posteng nakatulos sa sahig, ang mga paa ko'y tila may sariling bigat at ayaw humakbang. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humigpit sa aking braso. Si Lucia. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga matay desperadong nakatitig sa akin, nagmamakaawa. "Andoy, please!" Humihikbi siya. Ang kanyang boses ay basag. "Alam kong kaya mo. Nag-aral ka para dito. Huwag mong pabayaan si Papa." Ang mga salita niya ay parang kidlat na gumising sa aking buong diwa. "Nag-aral ka para dito?" "Oo, nag-aral ako para dito. Nag-aral ako habang kumakalam ang sikmura. Nagbasa ako sa ilalim ng ilaw ng poste habang ang iba ay mahimbing na natutulog. Isinantabi ko ang lahat para lang sa pangarap na ito. Ang pangarap na makapagligtas ng buhay. Pero ang buhay na kailangan kong iligtas ngayon ay ang buhay ng taong humahadlang sa aking kaligayahan. Ang taong tumingin sa akin na parabang ako'y isang langaw na dapat tapakan. Sumilip ako sa siwang ng pinto ng emergency room. Doon, nakahiga si Don Rafael Montemayor. Napapaligiran ng mga doktor. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang pumipiyok na tunog ng heart monitor ay isang malupit na paalala na bawat segundo ay mahalaga. At sa isang iglap, hindi na si Don Rafael ang nakita ko. Ang imahe ng aking ina ang biglang lumitaw sa aking isipan. Nakahiga sa isang sira-sirang kama sa isang pampublikong ospital, ang amoy ng kamatayan ay dahan-dahang bumabalot sa buong silid. Hawak ko ang kanyang kamay, malamig at wala ng lakas. Walang sapat na pera, walang doktor na handang sumugal, walang nagawa. Pinanood ko lang siyang mawala. At sa gabing iyon, sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay, isinumpa ko sa aking sarili, hinding-hindi na muli. Hinding-hindi na ako muling tatayo lang at manonood. Nanonood habang may buhay na maaaring iligtas. We can't proceed without the family's full consent. The legal papers are a mess. Narinig kong sigaw ng isang doktor sa loob. His condition is too unstable for a standard bypass. Sagot ni Dr. Benedict. Ang kanyang boses, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay may bahid ng pag-aalinlangan. The risk is too high. Kung magkamali tayo, aabutin tayo ng demanda. Pananagutan, papeles, demanda. Iyon ang mga salitang naririnig ko habang ang puso ng isang tao ay unti-unting sumusuko.
Naramdaman ko ang galit na umakyat mula sa aking sikmura. Ang kanilang sinumpaang tungkulin ay nalunod sa kanilang takot. Sa gitna ng lahat ng ito, sa dulo ng pasilyo, nahagip ng aking mga mata si Mang Isko, ang matandang security guard. Nakatayo lang siya roon, tahimik na nagmamasid sa kaguluhan. Nagtama ang aming mga mata. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa isang bahagyang pagtango niya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula sa kahit sinong doktor sa ospital na ito. Tiwala. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, alam kong gagawin mo ang tama. Habang naglalakad ako, papalapit sa pinto ng operating room, isang matandang nurse ang napatingin sa akin. May pagtataka sa kanyang mga mata. Narinig ko siyang bumulong sa kanyang katabi. Kamukha niya si Elena. Hindi ko pinansin. Mayroon lang isang bagay sa aking isipan. Ang sumpa ko. Ang pangarap ko. Ang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Pinalis ko ang takot, ang pag-aalinlangan, ang sakit ng nakaraan. Itinulak ko ang pinto. Ang lahat ng usapan sa loob ay biglang natigil. Ang lahat ng mga mata, puno ng gulat, pagtataka, at panghuhusga, ay napako sa akin. Isang hamak na intern, isang basurero mula sa tondo. Ngunit nang ako'y magsalita, ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay buo, matatag, at hindi mapasusubalian. Binasag nito ang kanilang takot at pag-aalinlangan. Ako ang gagawa ng operasyon. Sagutin ko ang lahat. Sa loob ng operating room, ang tanging batas na umiiral ay ang batas ng buhay at kamatayan. Ang lahat ng ranggo, pangalan, at yaman ay nawawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng pusong nasa iyong mga kamay. Nawala ang takot, nawala ang pag-aalinlangan. Ang naiwan ay isang matinding focus, isang katahimikan sa loob ko na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. Ang aking mga kamay na dati nanginginig sa pagod at gutom ay naging mga instrumento ng pangarap. Ang bawat galaw ng scalpel, ng forceps, ng karayom ay tumpak at walang pag-aalinlangan. Para bang sanay na sanay ako sa sayaw na ito, isang sayaw na paulit-ulit kong ginawa sa aking isipan sa ilalim ng maliwanag na buwan sa tondo. Sa gilid ng aking paningin, nakikita ko si Dr. Benedict Chan. Nakatayo siya roon, hindi bilang katulong, kundi bilang isang manonood. Nakita ko sa kanyang mga mata, sa ibabaw ng suot niyang maskara, ang pagbabago ng damdamin mula sa pagtataka, naging paghanga, at sa huli, naging isang bagay na mas madilim, isang bagay na mapait, pagkainggit. Nakita niya ang isang bagay sa akin na hindi kayang bilhin ng kanyang pera o ng kanyang pangalan. Isang talento na ipinanganak mula sa purong pagsisikap at pangangailangan. Ang oras ay tila bumagal. Ang puso ni Don Rafael sa aking harapan ay parang isang naubos na kandila. At ang aking misyon ay ang sindihan itong muli. At nang matapos ang pinakakritikal na bahagi, nang ang daloy ng dugo ay maibalik sa tamang landas, isang milagro ang naganap. Ang irregular na tunog mula sa heart monitor ay unti-unting naging isang matatag at malakas na ritmo. Tibok, tibok, tibok. Isang musika sa aking pandinig. Ang musika ng buhay. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa. Ang narinig mula sa mga nurses sa silid. May ngumiti, may tumango. Tapos na ang panganib. Ngunit nang magtama ang aming mga mata ni Dr. Benedict, alam kong may isang bagong panganib na isinilang sa silid na yon. Paglabas namin ng operating room, agad niyang hinila ang isang senior na doktor sa isang sulok. Hindi ko man narinig ang lahat, sapat na ang mga salitang nahagip ko. Protocol violation, reckless, maaaring may internal damage tayong hindi nakikita. Ang kanyang mga salita ay mga buto ng lason, maingat na itinatanim sa isipan ng iba.
Habang sila ay nagbubulungan, hindi ako nagtagal doon. Dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na tahimik. Ang maliit na kapilya sa loob ng ospital. Umupo ako sa isang bangko sa likuran. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay yumakap sa akin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ngayon, nagsisimula na itong manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang isang buhay ang nakasalalay dito kanina lamang. Hindi ako nagdasal para magpasalamat. Nagdasal ako para humingi ng tawad sa aking ina dahil ngayon ko lang naintindihan kung gaano kasakit ang maging walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, ngunit ang pagod ay nagsimula nang gumapang sa aking buong katawan. Napagpasyahan kong bumalik, umaasang makita si Lucia kahit saglit lang. Ngunit sa pasilyo, isang pamilyar na boses ang pumigil sa akin. Isang boses na nagdudulot ng pangingilabot sa aking kalamnan. Bigyan mo ako ng pera. Alam kong malaki ang ibinayad sa inyo ng mga Montemayor. Si Tita Marites, nakikipagtalo kay Dr. Benedict. Wala kang karapatan dito, Ale. Malamig na sagot ni Benedict. Anong wala? Tumaas ang boses ni Tita Marites. Pamangkin ko ang nagligtas sa matandang yon. At may alam ako. May galit ang batang yon sa mga mayayaman. Baka nga sinadya niya ang komplikasyon para mas lumaki ang bayad, hindi ba? Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Benedict. Isang ideya ang nabuo sa kanyang mga mata. Isang masamang ideya. Ngumiti siya ng bahagya. Interesting. Halika, mag-usap tayo sa opisina ko. Napanood ko silang maglakad papalayo, ang aking tiyahin at ang aking kaaway. Dalawang demonyong nagkakilala sa impyerno. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. May masamang mangyayari. Bago pa man ako makakilos, isang staff ang lumapit sa akin. Mr. De La Cruz, pinapatawag po kayo sa opisina ng hospital director. May kaunting kaba, pero meron ding pag-asa. Marahil ito na yon, ang pagkilala, ang pasasalamat. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina. Kumatok ako at pumasok. Ang silid ay malamig at tahimik. Ang direktor ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Maupo ka, Mr. De La Cruz, sabi niya. Umupo ako. Naghihintay sa mga salitang magbabago ng aking buhay. At nagbago nga ito, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Wala siyang sinabi. Kinuha niya lang ang isang puting sobre at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo sa akin. Kinuha ko ito. Binuksan ko. Ang mga letra ay itim na itim sa puting papel. Memorandum. Immediate and indefinite suspension pending investigation. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin. Ang tunog sa aking tainga ay biglang nawala. Ang buong silid ay umikot. Ang bayaning nagligtas ng isang buhay kanina lang ay biglang naging isang kriminal. Ang imbestigasyon ay hindi isang paghahanap ng katotohanan. Isa itong hukuman na may hatol na bago pa man magsimula ang paglilitis. Humarap ako sa isang panel ng mga doktor na walang mukha. Ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng mga instrumentong bakal sa operating room. Ang testimonya ni Dr. Benedict Chan ay perpekto. Bawat salita ay pinili, bawat teknikal na termino ay ginamit para ipinta ako bilang isang mapangahas at irresponsableng intern. Hindi niya ako tinawag na masama. Mas malala pa roon. Pinalabas niya na ang aking ginawa ay isang unorthodox procedure na naglagay sa pasyente sa alanganin, isang sugal na hindi dapat nangyari. Ako, na sumugal ng aking kinabukasan para sa isang buhay, ay ginawa niyang isang sugarol na walang pakialam. Ngunit ang patotoo niya ay tila isang himno ng mga anghel kumpara sa mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong kadugo. Ipinatawag si Tita Marites bilang saksi sa aking pagkatao. Pumasok siya sa silid na may dalang luha, ang kanyang mukha ay
Isang perpektong maskara ng isang nag-aalalang kamag-anak. Ngunit ang kanyang mga salita ay mga ahas na may kamandag. Mahal ko po ang pamangkin ko. Simula niya habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Pero hindi ko po maitatanggi ang bigat na dinadala niya sa kanyang puso. Mula pagkabata, may galit na po siya sa mundo, lalo na sa mga mayayaman. Lagi niyang sinasabi, darating ang araw tita, makakaganti rin ako sa kanila. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang bawat pisong inabot ko sa kanya, ang bawat gabing hindi ako natulog para may maibigay sa pamilya, ay tila naging mga pako na ipinupukpok sa sarili kong kabaong. Ang kanyang kasinungalingan ay napakakinis, napakakumbinsido, na kahit ako ay halos maniwala. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang pagkukwento, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang lumang pitaka. Isang maliit, kupas na litrato. Mabilis niya itong pinulot at isinuksok pabalik, ngunit hindi bago ko pa ito nakita. Ang mukha ng aking ina. Pagkatapos ng araw na yon sa impyerno, hinanap ng mga mata ko ang nag-iisang taong makakapitan ko. Hinanap ko si Lucia, ngunit para siyang bula na naglaho. Sinubukan kong tawagan ang kanyang numero, ngunit hindi ito makontak. Nagtanong ako sa mga nurse, ngunit ang tanging sagot nila ay isang iling at mga tinging nag-iiwasan. Ang mga dating bumabati sa akin ay biglang nag-iba ng direksyon kapag nakikita ako. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan. Ako ay naging isang multo sa pasilyo ng sarili kong pangarap. Sa wakas, pagod at talunan, umuwi ako sa maliit na kwartong inuupahan ko. Umaasang doon ay makakatagpo ako ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi naghihintay sa akin. Ang naghihintay sa akin ay ang aking mga gamit, ang aking damit, ang aking iilang libro, ang aking manipis na kutsyon na nakakalat sa maruming bangketa. Pinaalis na kayo ng may-ari, sabi ng isang kapitbahay. Ang kanyang boses ay halo ng awa at tsismis. Nakiusap daw ang tita Marites niyo para daw hindi madamay ang apartment sa gulo. Siya na naman. Tiningnan ko ang aking mga gamit. Ang mga ito ay hindi marami, ngunit ito ang buong buhay ko. Isang buhay na ngayon ay itinapon sa labas na parang basura. Habang dinadampot ko isa-isa ang aking mga pag-aari sa ilalim ng tingin ng mga usisero, may isang bagay lang akong hinawakan ng mahigpit. Ang luma at gutay-gutay kong kopya ng Grey's Anatomy. Ito ang tanging yaman ko, ang tanging bagay na hindi nila kayang sirain. Habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang aking libro. Sa gitna ng aking mga gamit na parang mga abo ng nasunog na pangarap, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking luma at basag na cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan ko ito nang may panginginig at pananabik. Baka si Lucia. Siya nga. Ang pangalan niya ay nasa dulo ng mensahe, ngunit ang mga salitang nabasa ko ay ang huling pako na tuluyang nagsara sa aking kabaong. Patawarin mo ako, Andoy. Huwag mo na akong hintayin. Hawak ko ang cellphone. Ang mga salita ni Lucia ay paulit-ulit na sumasayaw sa aking isipan. Isang malupit na sayaw sa ibabaw ng puntod ng aking mga pangarap. Patawarin mo ako, Andoy. Huwag mo na akong hintayin. Wala na akong maramdaman. Manhid. Ang bigat ng aking katawan ay parang bigat ng buong mundo. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumaraan ay nag-iiwan ng mga guhit sa aking paningin, ngunit hindi ko na ito pinapansin. Ang mga boses ng mga taong nagdaraan ay parang hangin na lang sa aking tainga. At pagkatapos, nagsimulang umulan. Hindi isang malakas na buhos, kundi isang ambon na malamig at pino. Unti-unti nitong binabasa ang aking buhok, ang aking damit, ang aking kaluluwa. Tumingala ako sa langit na kulay abo. Hinayaan kong patakan ng ulan ang aking mukha.
Umaasang mahuhugasan nito ang sakit, ang kahihiyan. Ngunit ang ginawa lang nito ay samahan ang mga luhang hindi ko na magawang ilabas. Ang lamig ay nagsimulang gumapang sa aking mga buto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Isang estatwa ng pagkatalo sa gitna ng syudad. Handa na akong tanggapin na doon na lang ako, magiging bahagi ng dumi ng bangketa, hanggang sa may isang anino ang tumakip sa akin. May isang payong na humarang sa ulan. "Tumayo ka na dyan, iho. Magkakasakit ka." Ang boses ni Mang Isko ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. Hindi ako sumagot. Hindi ko siya tiningnan. "Halika na," sabi niya ulit. Mas malumanay ngayon. Hinawakan niya ang aking braso. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang kamay. Ang unang init na naramdaman ko sa loob ng maraming oras. "Wala kang mapapala sa pagbabad dyan." Nagpatianod ako. Dinala niya ako palayo sa lugar na iyon. Palayo sa mga abo ng aking buhay. Naglakad kami sa mga eskinita ng tondo hanggang sa marating namin ang kanyang maliit na kwarto sa likod ng isang lumang gusali. Ang silid ay masikip, ngunit malinis. Amoy kape at lumang libro. Iyon ang amoy ng isang tahanan. Pinaupo niya ako sa isang upuang kahoy. Kumuha siya ng isang tuyong tuwalya at magaspang na ipinunas ito sa aking buhok. Pagkatapos, inabutan niya ako ng isang tasang kape. Mainit, matapang. Ang init ay gumapang mula sa aking mga palad hanggang sa aking dibdib. Naglagay siya ng isang platong may kanin at tuyo sa aking harapan. Hindi ako kumikibo. "Kainin mo yan," sabi niya. "Hindi ka pa kumakain." Tiningnan ko ang pagkain at sa hindi ko malamang dahilan, doon nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Sunod-sunod, walang tunog, isang tahimik na pag-agos ng lahat ng sakit. Umiyak ako para sa aking pangarap na nawasak, sa pag-ibig na ipinagkait, sa aking ina, sa aking sarili. Hindi nagsalita si Mang Isko. Hinayaan niya lang akong umiyak habang dahan-dahan kong isinusubo ang kanin. Ang alat ng tuyo ay humahalo sa alat ng aking mga luha. Nang maubos ko ang aking lakas, tumigil din ang aking pag-iyak. Ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib, isang malamig na galit. Isang pangangailangang makita ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. "Kailangan kong bumalik," sabi ko. Ang boses ko'y paos. "Wala nang babalikan doon, Andoy." "Kailangan kong makita," giit ko. Tumayo ako at lumabas, pabalik sa ulan. Hindi niya ako pinigilan. Naglakad ako, hindi alintana ang lamig. Pabalik sa lugar na sabay na sumira at bumuo sa akin. Pabalik sa ospital. Nakatayo ako sa kabilang kalye, sa ilalim ng isang puno, nakatago sa dilim. Pinanood ko ang harapan ng ospital, ang mga ambulansya, ang mga taong pumapasok at lumalabas. At pagkatapos, dumating ang isang pamilyar na itim na kotse. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Benedict. May hawak na malaking itim na payong. Magalang niyang binuksan ang pinto sa kabilang panig. At mula roon, lumabas si Lucia. Napakaganda niya sa kanyang suot na damit. Mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit ang anghel na yon ay hindi para sa akin. Inilagay ni Benedict ang kanyang braso sa mga balikat ni Lucia. Hinila siya papalapit para hindi mabasa ng ulan. Magkasabay silang naglakad papasok sa nagliliwanag na lobby ng ospital. Mula sa aking kinatatayuan, sa gitna ng dilim at ng malamig na ulan, sila ay mukhang perpekto. Isang larawan ng kapangyarihan, yaman at pag-ibig. Ang larawang yon ang sumunog sa huling piraso ng pag-asa sa aking puso. Ang kanyang mensahe ay hindi isang paalam na may pagsisisi. Isa itong hatol. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako palayo, bawat patak ng ulan na bumabagsak sa akin ay parang isang paalala na sa mundong ito, may mga taong isinilang para mabasa sa ulan at may mga taong laging mayroong magandang payong na naghihintay at alam ko na kung saan ako sa dalawang yon kabilang.
Kap. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong gumagapang sa pader. Walang kulay, walang ingay. Ang mundo ko ay lumiit sa 4 na sulok ng kwarto ni Mang Isko. Sa umaga, tinutulungan ko siyang maglinis ng bakuran. Sa hapon, nauupo ako sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Sa gabi, hinihila ko ang isang manipis na kumot sa aking katawan at ipinipikit ang aking mga mata, ngunit ang imahe ni Lucia at Benedict na magkasama ay parang isang multong ayaw umalis. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Isko, naramdaman kong may naglagay ng isa pang kumot sa ibabaw ko. Mas makapal, mas mainit. Hindi ko iminulat ang aking mga mata, ngunit alam kong siya iyon. Isang tahimik na pag-aalaga na hindi na kailangan ng salita. Para suklian ang kanyang kabaitan at para na rin hindi ako mabaliw sa kaiisip, ibinuhos ko ang aking oras sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang silid ay puno ng mga alaala, mga lumang dyaryo, mga librong may amoy ng panahon, at isang malaking baul na kahoy sa paanan ng kanyang kama. "Linisin mo na rin yan, Andoy, kung wala kang magawa," sabi niya isang hapon. "Baka may mga daganang nakatira dyan." Pinuksan ko ang baul. Amoy ng naphthalene balls at lumang papel ang sumalubong sa akin. Maingat kong inilabas ang mga laman nito. Mga lumang damit, isang medalyon, mga liham na nakatali ng liston. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kahon ang nahulog at lumikha ng kalansing sa sahig na semento. Pinulot ko ito. Gawa ito sa lata. Kinakalawang na sa gilid. Pagbukas ko, may iilang bagay sa loob. Isang pito, isang sirang relo, at isang litratong nakabalot sa plastik. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ang litrato. At sa isang iglap, tila huminto ang pag-inog ng mundo. 3 tao. Nakangiti sa harap ng kamera. Sa kaliwa ay isang mas batang Mang Isko. Ang kanyang uniforme ay bago pa, at ang kanyang gamangiti ay mas malawak. Sa gitna, ang aking ina. Si Elena, napakaganda niya. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Isang ningning na hindi ko kailanman nakita sa mga huling taon ng kanyang buhay. Naramdaman ko ang paninikip sa aking lalamunan. Ngunit ang nasa kanan ng aking ina ang nagpatigil sa aking paghinga. Isang babae, elegante, mayaman, base sa kanyang ayos, ang kanyang ngiti ay mahinhin at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatulog sa akin. Ito ay ang kanyang mukha, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang paraan ng kanyang pagngiti. Kamukhang kamukha niya si Lucia. Parang isang mas matandang bersyon niya. Mang Isko, narinig ko ang sarili kong nagsasalita. Ang boses ko'y halos pabulong. "Sino po? Sino po siya?" Lumingon si Mang Isko mula sa kanyang pagtitimpla ng kape. Ngumiti siya noong una, ngunit nang makita niya ang litratong hawak ko, ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha na parang binura. Ang tasang hawak niya ay biglang nahulog sa sahig, lumikha ng tunog ng nabasag na porselana. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis siyang lumapit at halos agawin ang litrato mula sa aking kamay. "Wala yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging mataas at garalgal. Isang boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. "Lumang litrato lang yan. Itapon mo na yan." Pero Mang Isko, ang nanay ko, sinabi nang wala yan. Halos isigaw niya. Itinago niya ang litrato sa kanyang bulsa. "Huwag mo nang itanong. Kalimutan mo na ang nakita mo. Walang kwenta yan." Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng silid. Iniwan akong nakatayo roon, nalilito at nanginginig. Ang sahig ay puno ng bubog mula sa basag na tasa, ngunit ang isip ko ay mas puno ng mga basag na tanong. Hindi iyon, wala lang.
Ang takot sa mga mata ni Mang Isko ay nagsasabi ng ibang kwento. Sino ang babaeng iyon? Bakit kasama niya ang aking ina? At bakit, sa lahat ng bagay sa mundo, ang taong pinakamalapit sa akin ay handang magsinungaling para lang itago ang katotohanan? Ang sakit ng pag-ibig ay napalitan ng isang bagong uri ng sakit, ang sakit ng pagdududa. Ang katahimikan sa pagitan namin ni Mang Isko ay mas mabigat pa sa bubong na yero na pumoprotekta sa amin mula sa ulan. Lumipas ang 2 araw na halos hindi kami nag-uusap. Naghahanda siya ng pagkain para sa akin, inilalagay sa mesa, at pagkatapos ay aalis para pumasok sa trabaho. Ang litratong yon ay naging isang pader na hindi nakikita sa pagitan namin. Pero hindi ako mapakali. Ang imahe ng babaeng kamukha ni Lucia, nakangiti sa tabi ng aking ina, ay parang multong bumubulong sa akin tuwing gabi. Sino siya? Ano ang koneksyon niya sa amin? Ang takot sa mga mata ni Mang Isko ay hindi takot ng isang taong may itinatagong maliit na sekreto. Iyon ay takot ng isang taong nakasaksi sa isang trahedya. Isang gabi, hindi ko na natiis. Hinintay ko siyang umupo para magkape. Mang Isko, sinimulan ko. Ang boses ko'y maingat. Kailangan po nating mag-usap. Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa paghalo ng kanyang kape. Magkape ka muna, Andoy. Malamig ang panahon. Hindi po tungkol sa kape, giit ko. Tungkol po sa nanay ko. Sa pagbanggit ko sa aking ina, natigilan ang kanyang paghahalo. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang kutsarita. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Huminga siya ng malalim, isang tunog ng pagod at pagsuko. Ano ang gusto mong malaman? Ang litrato. Ang babaeng kasama nila. Bakit po kayo natakot? Sunod-sunod kong tanong. Matagal siyang natahimik. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na eskinita. Isang masamang alaala, Andoy. Isang bangungot na matagal ko nang gustong kalimutan. Kailangan ko pong malaman. Pagmamakaawa ko. Sa wakas, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang nanay mo, si Elena, dati siyang nurse. Tumango ako. Iyon lang ang alam ko. Naging private nurse siya para sa isang mayamang pamilya. Pagpapatuloy niya, ang boses niya ay mabigat. Ang pamilya, Montemayor. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng maliit na silid. Montemayor, pamilya ni Lucia. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang babaeng nasa litrato, sabi niya, ay si Senyora Estela Montemayor, ang ina ni Lucia. Habang ang isip ko ay pilit na pinoproseso ang lahat, sa kabilang dulo ng syudad, si Lucia pala ay may sariling laban na sinisimulan. Ang kanyang kwarto ay isang hawlang ginto. Napapaligiran siya ng lahat ng luho, ngunit ang pakiramdam niya ay isang bilanggo. Ang utos ng kanyang ama ay malinaw. Huwag makipag-ugnayan kay Andres de la Cruz. Ngunit ang puso ni Lucia ay hindi kayang sumunod. Alam niyang may mali. Alam niyang si Andoy ay biktima. Sa ilalim ng pagkukunwaring siya'y may sakit, nakiusap siya sa katulong ng kanyang ama na dalhin sa kanya ang lahat ng papeles tungkol sa kaso ni Don Rafael. Gabi-gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, binuksan niya ang kanyang ilaw sa pagbabasa at sinimulang suriin ang bawat dokumento. Hindi siya doktor, ngunit matalino siya. Napansin niya ang mga maliit na bagay. Ang oras na nakasulat sa report ni Dr. Benedict ay hindi tumutugma sa logbook ng mga nurse. May isang gamot na nakalista na alam niyang hindi kailanman inaprubahan ng kanilang family doctor. Mga maliliit na hibla. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang tela ng kasinungalingan. Hindi ka masamang tao, Andoy. Bulong niya sa sarili habang binibilugan ng pulang tinta ang isang discrepancy. At ipapakita ko sa kanilang lahat. Pabalik sa tondo, ang huling mga salita ni Mang Isko ay ang tumapos sa aking pag-iisip.
Ang nanay mo ay isang mabuting tao, Andoy. Tapat, mapagmahal. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Namatay siya habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa mga Montemayor. Paano siya namatay? Tanong ko. Halos hindi na humihinga. Tumingin sa akin si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Isang aksidente, iho. Isang malagim na aksidente. Pagkatapos ay tumayo siya. Pero pakiusap, Andoy. Huwag mo nang halongkatin ang nakaraan. May mga patay na mas mabuting manatiling nakalibing. Habang ako'y bilanggo ng kahapon sa tondo, si Lucia pala'y naghahanap ng susi sa sarili niyang kulungan. Ang kanyang kwarto ay naging isang silid ng investigasyon. Ang mga salitang discrepancy at inconsistent na minarkahan niya sa mga report ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na matibay, isang bagay na hindi kayang baluktutin ng pera o kapangyarihan, at natagpuan niya ito sa lugar kung saan itinatago ang lahat ng sekreto ng kanilang pamilya. Ang lumang computer sa study room ng kanyang ama. Sa isang folder na protektado ng password, isang folder na may pangalang EDC, Final Settlement. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nahulaan niya ang password, ang kaarawan ng kanyang ina. Bumukas ang file, isang dokumento lang ang laman, isang kopya ng bank transfer, at ang halaga ay nakasulat doon, malinaw at walang pagkukunwari. Isang halaga na kayang bumili ng 10 bahay sa Tondo. Isang halaga na sapat para pag-aralin ako sa pinakamagandang unibersidad sa buong mundo. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa paghinga ni Lucia. Ito ay ang pangalan ng taong tumanggap ng pera. Recipient, Marites R. de la Cruz. Ang katotohanan ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Hindi ito tulong. Ito ay bayad. Bayad para sa isang bagay na napakalaki. Sa gabi ring iyon, ang mga salita ni Mang Isko ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Huwag mo nang halongkatin ang nakaraan. Ngunit paano ka hindi maghahalongkat kung ang nakalibing ay ang sarili mong ina? Alam kong may isang tao pa na may hawak ng susi. Isang taong hindi mag-aatubiling ibenta ang katotohanan para sa tamang halaga. Pinuntahan ko siya. Ang bahay ni Tita Marites ay kasing gulo at kasing sikip ng dati. Naabutan ko siyang nagbibilang ng pera sa kanyang maliit na mesa. Ang pera na marahil ay galing kay Dr. Benedict. Ang pera na ipinambayad sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tita, tungkol kay Mama. Sabi ko, ang boses ko'y malamig. Tinaasan niya ako ng kilay. Ano na naman? Patay na ang nanay mo, Andoy. Tigilan mo na yan. Nagtatrabaho siya sa mga Montemayor, hindi ba? Bigla siyang natigilan sa pagbibilang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang gulat, ngunit mabilis niya itong itinago. Oo, ano ngayon? May ibinigay ba silang pera noong namatay si Mama? Diretsong tanong ko. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Saan mo narinig? Yang kalokohan na yan. Walang ibinigay. Mga kuripot ang mga yon. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang pera ay nagsabi ng ibang kwento. Nakita ko ang litrato, tita. Mahinahon kong sabi. Noong nasa hearing tayo, ang litratong nahulog mula sa pitaka mo. Si Mama at si Senyora Montemayor. Bakit mo yon itinatago? Iyon na. Ang huling tulak. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho na parang isang pader na buhangin. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa pagkukunwari ay naging isang halimaw na nasukol. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Oo, nagbigay sila. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nakakabasag ng tainga. Nagbigay sila ng pera. At ano ngayon? Kinuha ko. Kinuha ko ang lahat. Dahil karapatan ko yon. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagtiis sa'yo. Bayad yon sa lahat ng hirap ko. Bayad para saan, tita?
Halos pabulong kong tanong, nanginginig sa galit. Bayad para sa pananahimik ko. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bahay. Bayad para hindi ko ipagsabi sa lahat na ang perpekto nilang pamilya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Bayad para sa buhay niya. Naramdaman kong nanlamig ang buo kong katawan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at pagkasuklam at binitawan niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa aking mundo. Tanga ka ba, Andoy? Sa tingin mo ba talaga, hindi aksidente ang pagkamatay niya? Ang silid ng paglilitis ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kawalan ng anumang init ng pag-unawa o awa. Nakaupo ako sa isang silya sa gitna, kaharap ang isang mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga doktor na huhusga sa aking kinabukasan. Ang kanilang mga mukha ay mga blangkong pader. Ang aking mundo ay gumuho na kagabi. At ngayon, narito ako para panoorin silang ibaon ang mga piraso nito sa lupa. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang natitira na lang ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ko. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ang mga salita ni Tita Marites ay isang lason na patuloy na kumakalat sa aking sistema. Ano pa ba ang halaga ng isang pangarap kung ito'y itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan? Unang tumayo si Dr. Benedict Chan. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal habang ipinapaliwanag niya sa paraang teknikal kung paano ko inilagay sa panganib ang buhay ni Don Rafael. Ginamit niya ang mga salitang unnecessary risk, deviation from standard procedure, intern's hubris. Pinalabas niya na ang aking ginawa ay hindi kabayanihan, kundi isang mapanganib na kayabangan. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa aking mga kamay na nakapatong sa aking hita, ang mga kamay na nagligtas ng buhay, na ngayon ay pinaparatangang mga kamay ng isang kriminal. Sumunod ang pinakamasakit na bahagi, si Tita Marites. Pumasok siyang muli na may dalang mga luha. Ang kanyang bawat hikbi ay isang patak ng lason. Ikinuwento niya sa kanila ang isang buhay na hindi ko kailanman nabuhay. Isang buhay ng isang batang puno ng inggit, isang batang laging galit sa mayayaman, isang batang naghahangad ng paghihiganti. Lagi niyang sinasabi sa akin, humihikbi niyang sabi, na balang araw, ipaparamdam niya sa mga mayayaman ang hirap na dinanas namin. Natatakot po ako na baka ito na ang araw na yon. Sa isang sulok ng silid, nakita ko si Mang Isko. Nakaupo siyang mag-isa sa likuran. Habang nagsasalita si Tita Marites, hindi ko nakita ang galit sa kanyang mukha. Ang nakita ko lang ay isang malalim, tahimik na pagkasuklam at pagkadismaya. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sigaw. Sa kabilang dulo naman, nakaupo si Don Rafael Montemayor. Payat, maputla. Tahimik lang siyang nanonood, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Nandito ba siya para idiin ako? O para saksihan ang pagbagsak ko? Nang matapos ang lahat ng testimonya, tumayo ang abogado ng ospital. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at testimonya, sabi niya sa isang boses na walang emosyon, malinaw na si Mr. Andres de la Cruz ay nagpakita ng matinding kapabayaan at paglabag sa etika. Ang aming rekomendasyon ay ang permanenteng pagbawi sa kanyang lisensya at pagbabawal sa kanya na pumasok sa anumang larangan ng medisina. Iyon na, ang hatol. Naramdaman ko ang pagtango ng mga miyembro ng panel. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pagsang-ayon. Tumingin ako sa sahig. Hinintay ko na lang ang huling salita. Ang huling pagpukpok ng martilyo. Ano pa ba ang ipaglalaban ko? Ang isang pangarap na dinungisan ng dugo ng nakaraan? Ang pinuno ng panel ay umubo para linisin ang kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang buong silid ay naghintay. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para ibigay ang hatol,
Isang marahas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang marahas na tunog ng bumukas na pinto. Lahat kami ay napalingon. Nakatayo roon si Lucia. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, na para bang tumakbo siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag at nag-aapoy. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang brown na folder. Sandali! Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matapang. Mayroon akong ebidensya. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw ng kanyang presensya. Sa isang iglap, ako, ang nasasakdal, ay naging isang manonood na lang. Ang entablado ay kanya na. Miss Montemayor, this is a private proceeding, sabi ng pinuno ng panel. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Wala kang karapatan na basta na lang pumasok dito. Ngunit hindi natinag si Lucia. Naglakad siya papalapit sa mahabang mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay ang tanging maririnig sa buong silid. Ito ay tunog ng determinasyon. This proceeding is based on lies, and I am here to prove it. Matatag niyang sabi. Ibinagsak niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay malakas at malinaw. Isang deklarasyon ng digmaan. Nandito po ang mga ebidensya. Nagsimula siya sa mga medical reports. Isa sa isa niyang ipinakita ang mga kopya na minarkahan niya ng pulang tinta. Ayon sa report ni Dr. Chan, ang critical intervention ay nagsimula ng 3:15 ng hapon. Ngunit ayon sa logbook ng nurses station na pirmado ng 3 nurse, 3:25 ng hapon na nang magdesisyon siyang huwag ituloy ang operasyon. 10 minutong pag-aalinlangan, 10 minuto na maaaring ikamatay ng papa ko. Nakita ko ang paglunok ni Dr. Benedict. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nagpatuloy si Lucia, hindi siya humihinto. Nakalista rin dito na nagbigay sila ng cardizem sa pasyente bago ang operasyon. Pero ayon sa personal na medical records ni Papa, allergic siya sa gamot na yan. Isang bagay na alam dapat ni Dr. Chan. Isang pagkakamali na kung hindi dahil sa mabilis na pag-iisip ni Andoy, ay maaaring naging fatal. That's a fabrication. Isang clerical error lang yan. Depensa ni Benedict. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ngunit hindi pa tapos si Lucia. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong sakit sa kanyang mga mata. Pero ang pinakamatinding kasinungalingan ay wala sa mga papel na ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa emosyon. Ang pinakamatinding kasinungalingan ay ang aking pananahimik. Humarap siya sa panel. Pinilit ako ni Dr. Chan na manahimik. Sinabi niya na kung magsasalita ako para ipagtanggol si Andoy, sisiguraduhin niyang masisira hindi lang ang karir ni Andoy, kundi pati na rin ang buhay niya sa labas ng ospital. Ginamit niya ang takot ko para pagtakpan ang sarili niyang karuwagan. At doon gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y gumuho para muling mabuo. Ang mensaheng natanggap ko, ang pag-iwas niya. Hindi yun pagtalikod, iyon pala ay isang sakripisyo. Sinubukan niya akong protektahan sa paraang alam niya. Ang huling ebidensya ni Lucia ay hindi na para kay Benedict. Humarap siya sa direksyon ni Tita Marites. At tungkol naman sa testimonya ni Ginang Marites de la Cruz, sabi ni Lucia, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng salamin. Tungkol sa sinasabi niyang galit sa mayayaman ni Andoy, siguro mas magandang itanong natin kung ano ang motibo niya sa pagsisinungaling. Inilabas niya ang isa pang dokumento mula sa folder, isang bank statement. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito po ay isang kopya ng bank transfer. Halagang 20 milyong piso, ipinadala ng Montemayor Corporation. 20 taon na ang nakalipas, sabi niya, at pagkatapos ay ibinagsak niya ang panghuling bomba. Ang pangalan po ng tumanggap, Marites R. de la Cruz.
Nakita ko ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha ni Tita Marites. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay natunaw sa harap ng isang pirasong papel. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na katahimikan ng paghatol. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang katahimikan sa silid ay kasing bigat ng isang malaking bato na ipinatong sa aming lahat. Ang bank statement sa kamay ni Lucia ay parang isang bandila ng katotohanan na iwinawagayway sa gitna ng isang larangan ng kasinungalingan. Si Tita Marites ang unang bumasag sa katahimikan. Isang nerbyosong tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Papautang yun. Tama. Matagal ng utang sa amin ng mga Montemayor. Bayad sa serbisyo ng kapatid ko. Hindi yan suhol. Ang kanyang mga salita ay desperado. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kakampi, ngunit wala na siyang mahanap. Kahit ang mukha ni Dr. Benedict ay isang maskara ng pagkatalo, alam niyang tapos na ang laro. Hindi po yan bayad utang. Isang boses, mahinahon ngunit may bigat ng karanasan, ang pumailan lang mula sa likuran. Lahat kami ay napalingon. Ang matandang nurse na nakakilala sa akin noong araw ng operasyon ay dahan-dahang tumayo. Si Nurse Remedios. 50 taon na siya sa serbisyo at ang kanyang mukha ay isang mapa ng libu-libong kwento ng buhay at kamatayan. Hindi rin po yan bayad sa serbisyo. Pagpapatuloy niya habang naglalakad papalapit sa mesa. Bawat hakbang niya ay may bigat. Ang perang yan ay bayad pinsala. Bayad para sa isang buhay na isinakripisyo. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang kalungkutang 20 taon na niyang dinadala. Nandoon ako nung gabing iyon, Andoy. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang gabi kung kailan namatay ang nanay mo. Dinala kami ng kanyang mga salita sa nakaraan. Inilarawan niya ang isang gabi ng malakas na ulan, isang kalsadang madulas, isang kotse na nawalan ng kontrol, ang tunog ng nagbanggaang metal at nabasag na salamin. 2 babae ang naipit sa loob, si Senyora Estela Montemayor, buntis noon kay Lucia, at ang kanyang tapat na nurse, si Elena de la Cruz. Wasak ang sasakyan, kwento ni Nurse Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na para bang muli niyang pinapanood ang lahat. Naipit si Senyora Estela, nagsisimula na siyang duguin, pero si Elena, malaya sana siyang makakalabas. Ngunit imbes na iligtas ang sarili niya, ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan ang tiyan ng senyora para ipagsanggalang ang sanggol na dinadala nito. Huminto siya, huminga ng malalim. Ang buong silid ay nakikinig, walang kumikurap. Nang dumating ang mga rescuer, isang tao lang ang kaya nilang unang ilabas. Si Elena. Ngunit umiling siya, ang sabi niya, uunahin niyo ang senyora, uunahin niyo ang bata. Naipit ang kanyang mga binti sa bakal. Habang hinihila nila si Senyora Estela palabas, isang parte ng makina ang tuluyang bumigay at bumagsak. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas sa aking mga tuhod. Ang huling mga salita niya bago siya mawalan ng malay. Pagpapatuloy ni Nurse Remedios habang ang luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ang huling sinabi niya habang nakatingin siya sa akin, alagaan niyo ang andoy ko. Katahimikan. Isang katahimikang masakit, mas malalim. Ang sakripisyo ng aking ina, na matagal nang nakatago, ay sa wakas lumabas sa liwanag. Ang dahilan kung bakit ako buhay, ang dahilan kung bakit si Lucia ay buhay. Ang kwento ay pinalabas na isang simpleng aksidente para protektahan ang pangalan ng pamilya, pagtatapos ni Nurse Remedios. At ang perang iyon, sabi niya, sabay turo kay Tita Marites, ay ibinigay para siguraduhing mananatili itong isang sekreto. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas ay nawala sa katawan ni Tita Marites. Napasalampak siya sa sahig,
Ngunit hindi siya humagulgol dahil sa pagsisisi. Humagulgol siya dahil sa pagkatalo. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay hindi tunog ng kalungkutan, kundi tunog ng kasakiman na nasukol. Si Dr. Benedict naman ay tahimik lang na napaupo sa kanyang silya. Ang lahat ng yabang at kumpiyansa ay nawala sa kanyang mukha. Ang naiwan ay isang blangkong tingin. Ang tingin ng isang taong nawalan ng lahat, hindi ng pera, kundi ng dangal. Ngunit ang pinakamabigat na reaksyon ay nagmula sa taong hindi ko inaasahan. Dahan-dahang tumayo si Don Rafael Montemayor. Nanginginig. Mahina. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng 20 taong pagkakasala. Naglakad siya papalapit sa akin. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Tumigil siya sa aking harapan. Tumingin siya sa aking mga mata. At sa harap ng lahat ng mga taong humusga sa akin, sa harap ng lahat ng mga taong tumalikod sa akin, yumuko ang makapangyarihang si Don Rafael Montemayor. "Patawarin mo ako, iho," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ang pamilya namin." Ang pagyuko ni Don Rafael Montemayor ay ang siyang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang harang. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging mabilis at malabo. Ang pinuno ng panel, sa isang boses na halatang nagpipigil ng kahihiyan, ay formal na ibinasura ang lahat ng paratang laban sa akin. Ang aking pangalan ay nilinis. Ang aking lisensya ay hindi lang ibinalik. Ito'y kinilala. Hindi ko na hinintay ang kanilang mga paumanhin. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palabas. Nakita ko si Dr. Benedict Chan na nakatayo sa isang sulok, parang isang estatwang gawa sa pagkatalo. Walang sino man ang lumalapit sa kanya. Walang sino man ang tumitingin sa kanya. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Ang kanyang parusa ay hindi kulungan. Ito ay ang maging isang multo, isang pangalan na buburahin sa kasaysayan ng ospital. Ito ang hiya, ang kahihiyang, mas masahol pa sa kamatayan. Habang naglalakad siya papalabas, ang kanyang anino sa sahig ay tila mas mahaba at mas malungkot kaysa dati. Si Tita Marites naman ay inalalayan ng 2 gwardiya papalabas. Wala na ang kanyang mga sigaw. Ang naiwan na lang ay isang mahinang pag-ungol. Isang paulit-ulit na bulong ng mga salitang, "Pera ko, akin yon." Ngunit alam ko ang tunay na parusa na naghihintay sa kanya. Nang makarating siya sa tondo, walang sumigaw sa kanya, walang nagbato. Ang sumalubong sa kanya ay isang bagay na mas malupit, ang katahimikan. Ang mga pintong nagsara, ang mga bintanang may mga matang mapanghusga. Ang kanyang mga kapitbahay na dati niyang katsismisan ay tiningnan lang siya na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Sa isang komunidad na ang tanging yaman ay ang pagdadamayan, siya ay naging isang islang nag-iisa. Bago ako tuluyang makaalis, hinarang ako ni Don Rafael. Sa likod niya ay si Lucia. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-asa. "Andoy," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sinsero. Walang anumang salita o halaga ang makakapagbayad sa utang na loob namin sa iyo at sa iyong ina. Pero hayaan mo akong subukan. Inilatag niya sa aking harapan ang isang alok na kayang bumago sa buhay ng sinuman. Isang buong scholarship sa kahit saang medical school sa mundo. Ang posisyon bilang pinuno ng isang bagong cardiac department na ipapatayo para sa akin. Isang bahay, isang kotse, isang buhay na malayo sa amoy at putik ng tondo. Tiningnan ko siya, tiningnan ko si Lucia at pagkatapos, dahan-dahan akong umiling. "Salamat po, Don Rafael," sabi ko. At sa unang pagkakataon, walang bahid ng galit o pait sa aking boses. Pero ang pangarap ko po ay hindi kailanman naging tungkol sa pera o posisyon. Tumingin ako sa aking mga kamay. Nangarap po akong maging doktor para wala ng ina ang kailangang mamatay dahil wala silang pambayad. Nangarap po akong maging doktor
para wala ng anak ang mararamdaman ang naramdaman ko. Ang pangarap ko po ay nasa Tondo. Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni Lucia. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng paghanga at pagmamahal. Alam niya, naiintindihan niya. Nagpaalam ako sa kanila at lumabas ako ng ospital. Ang hangin sa labas ay masariwa. Ang bigat na matagal kong pinasan ay sa wakas na wala na. Sa labas ng gate, naghihintay sa akin si Mang Isko. Hindi siya nagsalita. Nginitian niya lang ako at tinapik sa balikat. Sa simpleng galaw na yon, lahat ng sakit ay naghilom. Hindi ako umuwi sa kwarto ni Mang Isko. Sa halip naglakad ako. Naglakad ako sa mga pamilyar na eskinita ng Tondo habang ang dilim ay dahan-dahang nagiging liwanag. Ang bukang liwayway. Nakarating ako sa isang bakanteng lote kung saan laging naglalaro ang mga bata. Tumayo ako roon at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang mga unang sinag nito ay tumama sa mga yero ng bubong. Ginagawa itong parang ginto. Narinig ko ang unti-unting paggising ng aking komunidad. Ang tunog ng mga nagtitinda ng pandesal, ang tawanan ng mga bata, ang ugong ng mga tricycle. Ito ang aking mundo. Dito ako nasaktan, dito ako nadapa, at dito rin ako babangon at magsisimulang magpagaling. Hindi lang ng sarili ko, kundi ng lahat ng pusong sugatan na tatawag sa lugar na ito na kanilang tahanan. Lumipas ang 3 taon. Sa lugar kung saan dati ay isang bakanteng lote na puno ng basura, ngayon ay nakatayo ang isang maliit ngunit malinis na gusali. Sa harapan nito, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit. Klinika ni Elena, puso ng Tondo. Sa loob, ang amoy ay hindi antiseptic, kundi amoy ng bagong timplang kape at pag-asa. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay na maliwanag. At sa isang pader, nakasabit ang isang malaking litrato. Ang litrato ni Mama. Nakangiti, katabi ang isang mas batang Mang Isko at si Senyora Estela. Hindi na ito isang sekreto, kundi isang paalala ng sakripisyo at pagmamahal. Ako, si Dr. Andres de la Cruz, ay nakaupo sa aking maliit na opisina, nakikinig sa tibok ng puso ng isang matandang babae sa pamamagitan ng aking stethoscope. Malakas pa sa kalabaw ang puso ninyo, nanay, sabi ko, sabay ngiti. Tumawa siya. Ipinapakita ang iilang natitirang ngipin. Salamat sa iyo, Doc Andoy. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na siguro akong nakikipagmahjong kay San Pedro. Ang klinika ay hindi kailanman nawawalan ng tao. Mga bata, matatanda, mga buntis, lahat sila ay dumarating dala ang kanilang mga karamdaman at umaalis dala ang lunas at ang pakiramdam na sila'y mahalaga. Ang bayad, kung ano lang ang kaya nilang ibigay. Isang basket ng gulay, isang bagong huling isda, o madalas, isang simpleng salamat Doc na mas mabigat pa sa anumang ginto. Tinulungan ako ng pamilya Montemayor. Hindi sa paraan ng pagbibigay ng pera, kundi sa paraan na mas makabuluhan. Si Don Rafael ang nag-ayos ng lahat ng papeles para maitayo ang klinika. Iyon ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Hindi na kami nag-usap tungkol sa nakaraan. Ang aming pagpapatawad ay hindi na kailangan ng mga salita. Ito'y ipinapakita sa aming mga gawa. Ang pinto ng aking opisina ay dahan-dahang bumukas. Doktor, may isa ka pang pasyente, sabi ng isang boses na malambing. Medyo may diferensya raw sa puso. Masyado daw mabilis tumibok kapag nakikita ka. Lumingon ako at ngumiti. Nakatayo roon si Lucia. Suot ang kanyang simpleng damit at isang puting apron. Siya ang aming clinic manager, pharmacist, at ang babaeng nag-aayos ng lahat ng bagay na hindi ko kayang ayusin. Iniwan niya ang buhay ng isang prinsesa. Pinili niya ang maalikabok na kalsada ng Tondo. At sa bawat araw na kasama ko siya, nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning na hindi maibibigay ng anumang kayamanan.
isang ningning ng kaligayahan at katuparan. Lumapit siya sa akin at inayos ang kwelyo ng aking damit. "Pagod ka na ba?" tanong niya. Umiling ako. Hindi ako napapagod. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dahil sa bawat pusong napapagaling ko dito, bulong ko, nararamdaman kong sabay na gumagaling ang puso ng nanay ko at ang puso ko. Tumingin kami sa labas ng bintana. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng tondo. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa kalye. Ang mga ina ay naghahanda ng hapunan. Ang buhay ay nagpapatuloy. Hindi na ako ang basurerong nangangarap. Hindi na ako ang intern na hinuhusgahan. Ako si Andoy, isang doktor, isang anak, isang kasintahan. At dito, sa puso ng tondo, sa gitna ng mga taong mahal ko at minamahal ako, sa wakas, natagpuan ko ang aking tahanan.